Ngayon, yung Supreme Court po, ito po ay hindi po simpleng utos, no? Ito po ay mayroong pagmamadaling utos dito po sa gobyerno na magpaliwanag within 24 hours. Basta po ganyan, immediate po yan, titignan po natin kung gaano katibay ang ating Supreme Court. Importante po na tumugon ng Supreme Court dahil sa ibang panig, ang iba pong ahensya ng pamahalaan, tila wala na tayong mahita, no? So, Supreme Court na lang po yung pag-asa natin. Nagsampa po ng yung tatlong anak ni Pangulong Duterte na narito sa Pilipinas ay nagsampa po ng petition for habeas corpus. Mamaya po ipapaliwanag natin kung ano yan, no? Kung ano yung habeas corpus na yan. At kinakailangan po sumagot nitong mga tao sa gobyerno, si Lucas Bersamin, yung magkapatid na Remulla, at saka yung Chief PNP Marbil, no? Para po ipaliwanag nila na wala pong naganap na tama lamang yung pag-aresto. Kasi kaya po 24 oras, nakita nyo po, no? Yung Supreme Court po, sa mga ibang petition ay nakikita natin na pinagpapaliwanag within 10 days, within mahabang panahon. Pero ito po ay 24 hours lang dahil hindi po uubra na isusuko po natin ang isang mamamayang Pilipino sa isang entity na hindi naman po natin kinikilala. Yan lang po, dyan lang po. Tapos pag-usapan din natin, ano po ba talaga yung papel ng ICC, para saan po siya create, no? Ang ICC po ba, pangunahing create yan para makialam sa mga politika, no? Alam po natin ito ay politika, kakaiba po sa lahat itong ginawa po ng ICC. Bakit po? Hindi ko po alam kung bakit kinakailangang makialam ng ICC sa isang very internal usapin po to ng mga Pilipino. Kahit po yung mga nagsasabi na sila ay biktima o kamag-anak ng biktima ng isang pinagbibintang na krimen kay Pangulong Duterte ay mga Pilipino. Nangyari ito sa Pilipinas o nangyari di umano ang mga krimen na to sa Pilipinas. Ang pangunahing suspect ay Pilipino, no? Bakit makikialam ang isang organisasyon na hindi naman yan yung pangunahing layunin kung bakit kayo tinayo, yung makialam sa bawat bansa? Ano kayo? Daig pa ninyo yung mga mananakop? Ito kasing mga headquarters na to, yung Netherlands, sa mga, akala nyo po, maliit na bansa lang yan. Ngayon, maliit na lang yan. Pero yan po ang isa sa mga nangungunang Europeo na mga nagtayo ng imperyo noon. Malaki pong imperyo niyan. Alam nyo po ba ang pangunahing trabaho ng imperyo niyan? Manakop at manguhan ng mga alipin. Wala talaga yan. Pag hindi ka puti, talagang yung mga yan. Mababa ang tingin sa atin ng mga yan. Kita nyo, hindi ginagalang yung ating Supreme Court. Kung ako ang ICC, no? I-determine ko kagad na ito pala ay bakit po kinakailangan nila si Duterte? Papaliwanag natin lahat yan. Pero wala pong kinalaman ang ibang bansa dyan sa war on drugs. Kung meron pong may kinalaman, hindi po sila. Wala namang mga puting involved dito sa war on drugs dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po. At yan po ay ginawa ng Pangulo ng Pilipinas para lutasin ng krimen. Okay, punta na po muna tayo dito. Pinag-uutos po ng Korte Suprema. Ano po muna yung habeas corpus, no?
Kung matatandaan po natin, kaya po nag-file. Siyempre po, mga anak po to, no? Sila po yung may karapatan, higit sa lahat, na mag-file ng habeas corpus. Kung nag-aaral po tayo, nung nag-aaral po tayo ng martial law, yan po ang isa sa mga ipinawalang bisa agad-agad ni, lagi pong karugtong yan eh. 'Di ba? Ipinawalang bisa ni Ferdinand Sr. ang habeas corpus. Okay, bakit po ipinawalang bisa? Kasi po ang habeas corpus ay ang karapatan. Literal po ang meaning ng habeas corpus, produce the body, no? Kaya po pinatanggal yan para hindi po maghabol yung mga ibinilanggo ng sa tingin natin ay walang unlawful o hindi naaayon sa batas. Okay. Yung literal na meaning po ng habeas corpus ay produce the body o ipakita ninyo sa korte yung may katawan. Dito po, sa pangyayari pong ito, pinapoproduce ng mga anak ni Duterte para mag-appear sa korte si Pangulong Duterte, korte ng Pilipinas. No? Sa korte po ng Pilipinas dapat. Okay, mamaya na po yung sa ICC. Dito muna tayo. Dahil tayo mga Pilipino involved, Pilipino po yun ang huli. Kita nyo naman, may Amerikano ba doon? May taga-Europe ba doon sa mga nanghuli? Wala po. Kilala nyo lahat, si General Torres, siya yung namuno ng... Tapos si General Marbil, naroon, yung kausap siya ni Senator Go. No? Pilipino po yan lahat. Kaya po sila, inuutusan sila ng Korte Suprema, nagpetition yung mga anak, tignan nyo po kung gaano ka-urgent 24 oras kinakailangan yung sagutin. Okay. Ano po ba yung habeas corpus dito sa Pilipinas? In Philippine law, a writ of habeas corpus is a legal remedy under Rule 102 of the Rule of Courts designed to protect individuals from unlawful detention. Okay. Poprotektahan po ang mga individual na Pilipino. Yung habeas corpus po ay para proteksyonan yung isang individual, yung isang Pilipino mula po sa unlawful, mula po sa labag na pagpapakulong. Ayan. So, it requires the custodian of a detained person to bring them before court and explain the legal basis for their confinement. So, kinakailangan po yung custodian ng ipinakulong ay dalhin siya sa korte ng Pilipinas para ipaliwanag kung bakit kinakailangang makulong. So, una po kasama po yung pagdadala sa habeas corpus. Dadalin mo yung pinakulong mo, ipapakita mo na, kasi karamihan po, di ba? Natatandaan natin yung mga angal ng mga napakulong nung panahon ng martial law. Ayon po sa mga biktima, may mga torture, di ba? Illegal po yun. So pag pinakita mo na may mga torture dyan na hindi maganda, illegal detention na po yun. Okay. If the detention is found unlawful, the court can order the person's release. Yan po, no? So, pag ang Korte Suprema po ay nag-rule na hindi tama ang pagkakadakip kay Pangulong Duterte, uutusan niya po yung mga may custody kay Pangulong Duterte para ibalik siya sa korte ibalik siya sa korte at pagpaliwanagin yung nagpakulong sa kanya kung bakit lawful o kung bakit nasa batas. Kaya ngayon, inuunahan na po, nagpapa-interview na po, naglalabas na po ng mga pahayag itong mga sinabihan ng Korte Suprema na magpaliwanag sa kanila, inuunahan na sa mga media, yung mga kasabwat na media, kayo pa rin, media sa buong mundo, na inuunahan nila na ang paliwanag
na lawful yung ginawa nila kay Duterte. Kayo kayang mga Europeans, kayo kayang mga puti, gawin kaya sa mamamayan nyo yan? Papayag kayo? Alam nyo, kaya naman sila dahil mababatingin sa atin ng mga yan. Kaya okay lang sa kanila, hindi naman namin presidente yan. Kung gawin kaya sa inyo yan, si Donald Trump, kahit na alam niyang napakalaking kasalanan nung nagdaang presidente, hindi magagawa ng isang presidente na proud sa kanyang lahi, no? Presidente na mahal ang soberenya, kahit na gaano kasutil yung isusuko niya. Ito si Biden, isusuko niya si Biden sa dayuhan para litisin si Biden dun sa ibang bansa. Hindi niya gagawin yun. Hindi rin gagawin niya ng Prime Minister ng Japan. Hindi rin gagawin niya ng Presidente ng China. Hindi po gagawin niya ng kahit pinakamaliit na presidente. Kaya takang-taka, manghang-mangha ang international press. Kahit na kalaban ng international press si President Duterte dahil minumura sila nung araw, takang-taka sila sa ginawa ng ating gobyerno. Ngayon lang daw po nangyari ito na mismong yung gobyerno. Ang ginawa nilang halimbawa, si Putin, may warrant of arrest, matagal na, nakalabas, nakalathala sa lahat. Nahuli ba si Putin? Hindi, dahil hindi miyembro ng ICC ang Russia. Si Benjamin Netanyahu, may matagal ng warrant of arrest sa ICC. Nahuli ba si Benjamin Netanyahu? Hindi, dahil hindi miyembro ang Israel. Ang Pilipinas, mayroong ICC na hindi pa nalalathala. Wala pa po nakakaalam. Lihim pa. Sila pa lang nakakaalam. Yung mga manghuhuli at yung mga kung sino mang tao. Lihim pa sa buong mundo. Hindi pa nalalabas. Hindi tayo miyembro ng ICC. Paulit-ulit, si Marcos na mismo nagsasabi, paulit-ulit. Si Marcos na mismo ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC sa atin. Yang mga Interpol, palusot na lang yan. Wala pong kapangyarihan ng Interpol na mag-issue ng warrant of arrest. Dinidinay na nga na Interpol ng France